Hello mga Mars! Marami nga po ang nag-request dito sa page ng Tatas Food Shop na maglabas ako ng video ng pagluluto ko sa aking paninda na Bake Mac. At pasensya na kayo mga Mars dahil medyo natagalan nga yung pag-upload ko ng paggawa ng recipe ng Bake Mac. Etong version ko ng pagluluto ng Bake Mac ay hindi po ako gumamit ng oven. Usually po kasi kapag sinabi mong Bake Mac ay dapat pinapadaan mo talaga sa oven, kaya nga po Bake Mac. Pero dahil wala po akong oven dito sa aking lutuan, kaya naman ginawan ko lang ito ng paraan na makagawa ng Bake Mac. May mga paraan naman na iba para makagawa tayo ng mga improvised oven, kaya lang hindi ko na ginawa. At ang sabi nga ng iba, hindi daw ito Bake Mac kasi hindi pinadaan sa oven. Ang tawag daw dito ay macaroni with cheese. Kahit ano pa man ang itawag nila dito, basta sa akin ay ma-share ko lang kung paano ko ito ginawa. Yung isang buo na batter, kinuha ko lang yung kalahati at tinunaw ko sa kawali, naglagay ako ng sibuyas at ng bawang. Ginisa ko lang ito at naglagay ako ng 2 lata ng giniling at 1 lata nitong corned beef. At nang maigisa ay naglagay lang ako ng kaunti ng asin at ng pamintang powder. Dahil lagi nga ako nagmamadali mga Mars, ang ginagamit kong mga pangsangkap ko dito para mas madali at mabilis yung aking pagluluto ay yung mga nakalata na ng mga giniling at corned beef. At nang maisangkot siya ko ng mabuti ay naglagay lang ako rito ng 1/2 cup ng tomato paste. Sa paglalagay ng tomato paste ay kailangan mo siyang mahalo at ma-spread mo ng mabuti para mas maganda yung pinakakulay ng ating niluluto. At maglalagay na ako rito ng 2 cups ng spaghetti sauce at 1 cup ng tomato sauce. Sa part na ito ay medyo hininaan ko lang yung apoy. Paalala ko lang mga Mars na ito nga palang recipe na ginagawa ko ay paninda ko. Kung gusto ninyo na mas mapasarap pa yung niluluto nyong Bake Mac, ay pwede nyo namang i-adjust yung mga ingredients. At ilalagay ko na itong mga hiniwa ko na mga hotdog. Yung hotdog na ginamit ko dito ay yung ordinary na hotdog lamang. At naglalagay din ako rito ng isang maliit na lata ng liver spread at 2 piraso ng beef cubes. At naglagay naman ako rito ng tubig dahil natutuyo na itong ating sarsa at nagsisimula na siyang dumikit sa kawali. At naglagay na rin ako ng pampalasa na asin, powdered seasoning at ng pamintang powder. At nang mahalo ay maglalagay na ako rito ng isang malaking lata ng mushroom na naka-slice na. At ang sumunod ay maglalagay naman ako ng 2 cups ng ketchup. Ito nga palang gamit kong ketchup ay ordinary lang na ketchup na nabibili sa palengke. Per galon nga kapag ako ay bumibili ng ketchup kasi madalas talaga kapag nagluluto ako ng spaghetti at etong macaroni ay naglalagay talaga ako ng ketchup. At dahil lumalapot na itong ating sauce ay naglagay pa ako rito ng tubig para maiwasan yung pagdikit sa pinakasahig ng kawali. Nag-add pa ako ng pamintang powder at isang malaking lata ng evaporated milk. At naglagay din ako ng kalahating lata ng condensed milk dito. Haluin lang ng mabuti at maglalagay naman ako ng 1/2 cup ng white sugar. Kapag ako ay nagluluto nitong Bake Mac, macaroni o kaya ay spaghetti, ay naglalagay po talaga ako ng tamis kasi mas gusto ko yung medyo may tamis. At meron nga pong nagtatanong dito sa aking page kung bakit daw napakaganda ng kulay ng aking spaghetti, macaroni o itong Bake Mac ay dahil po naglalagay ako rito ng pangkulay na atswete. At nang mailagay na yung atswete ay luto na po itong ating sauce ng Bake Mac. At ilalagay na itong 1.5 kilo ng macaroni na pinakuluan. Yung sarsa na ginawa natin dito mga Mars ay para sa 1.5 kilo ng macaroni. Nang mailagay na yung macaroni ay haluin lang ito ng dahan-dahan para naman hindi madurog yung macaroni. At ipakikita at ituturo ko rin sa inyo kung paano ko naman ginagawa yung aking nilalagay na white sauce sa ibabaw ng aking Bake Mac. Sa video nga na ito ay nakagawa ako ng 25 tub ng Bake Mac. Kaya naman medyo marami yung ating gagawin na white sauce. Sa paggawa naman ng white sauce ay may isasuggest ko sa inyo ay mas magandang gumamit tayo ng silicone na sandok o kaya naman ay kahoy. Sa isang kawali ay naglagay lamang ako ng isang buo ng butter. Haluin hanggang sa matunaw at maglalagay muna ako rito ng 1/2 cup ng all-purpose flour. Haluin lang ng mabuti yung harina para hindi siya namumuo. At paunti-unti ko lang nilalagay yung another 1/2 cup ng all-purpose flour. Kapag sumobra kasi tayo sa paglalagay ng harina, ay pwedeng mas lumapot yung ating sarsa na gagawin. At dito ay maglalagay na ako ng 2 malaking lata ng evaporated milk. At lutuin lamang ito sa katamtamang apoy.
Huwag din tigilan sa paghahalo hanggang sa ito ay lumapot. At naglagay din ako rito ng isang all-purpose cream. Etong ginagawa ko na white sauce ay kailangan ko lang ng kaunting lapot. Hindi kailangan na sobrang lapot ang sauce nito kasi habang lumalamig ang sarsa na to ay mas lalo siyang lumalapot. At naglagay pa ako ng 1 cup ng tubig at etong ginadgad na keso. Naglagay rin ako rito ng kaunting asin at ng pamintang powder. At sa ganitong parte ng pagluluto ng white sauce ay kailangan mo yung pinakamahinang apoy lang hanggang sa lumapot. At sabi ko nga, kailangan ko lang yung ganitong klase ng lapot. Huwag na natin sobrahan, sabihin man ng iba na malabnaw, ay saktong-sakto lang ito mga Mars. Dahil habang lumalamig itong ating white sauce, ay mas lalo pa siyang lumalapot. At pagkatapos kong malagyan ng white sauce, ay naglagay ako ng ginadgad na keso. At nakagawa nga ako rito ng 25 pieces tub ng Bake Mac. At yung gamit kong tub dito ay yung 750 ml at ito naman ay binibenta ko sa halagang 75 pesos ang isang tub. At maraming salamat po sa panonood. Follow for more!